Ano ang mararamdaman mo kung ang isang taong mahalaga sa iyo ay hindi na naglalaan ng oras para kausapin ka? Heartbroken, di ba? Minsan, inilalagay mo ang Diyos sa mga posisyon na ganito ang hitsura. Kung magigising ka na iniisip mo ang lahat maliban sa Diyos, ito ay senyales na ang iyong relasyon sa Kanya ay mahirap. Kung ikaw ay nasa puntong ito, dapat kang gumawa ng isang bagay tungkol dito, oras na para gawin ang iyong koneksyon sa Kanya. Tandaan, gumagala pa rin ang dyablo, naghahanap kung sino ang lalamunin. Para sa higit pang mga palatandaan, panoorin hanggang sa huli at tingnan kung ano ang maaari mong gawin upang mapabuti ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa nilalamang nagpapasigla sa iyong espiritu. Naisip mo na ba kung bakit binibisita ng Diyos sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden tuwing gabi? Anong mga pag-uusap nila? Ang tanong na ito ay dapat na hamon sa iyo na pag-isipan ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang kanyang pagkilos ay nagpapakita na nais niya ang isang makabuluhang relasyon sa sangkatauhan. Inutusan ka ng Diyos upang hindi ka kumpleto kung wala siya. Ito ang dahilan kung bakit ang anumang pagtatangkang umalis sa kanyang presensya ay hahantong sa isang buhay na walang kapayapaan at katuparan. Naunawaan ng dyablo ang kahalagahan ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos, kaya naman siya ay walang pagod na gumawa upang ihiwalay ang mga tao sa Diyos. Sa salaysay ng Genesis, ipinapakita ng banal na kasulatan kung paano binisita ng Diyos sina Adan at Eva. Nagpatuloy ito hanggang sa may nagbago, sinuway ni Adan at Eva ang Diyos. Sila ay kumain mula sa ipinagbabawal na puno at ngayon ay kailangan na magtago mula sa Kanya. Genesis 9:11, ngunit tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? Sumagot siya, narinig kita sa halamanan, at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad, kaya't ako'y nagtago. At sinabi niya, sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka na ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos kong huwag mong kainin? Ang sandaling ito ay minarkahan ang simula ng hiwalayan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan dahil sa kasalanan. Gayunpaman, ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Sa kabila ng kanilang pagsuway, hindi pinabayaan ng Diyos ang kanyang pagnanais na magkaroon ng relasyon sa atin. Sa kanyang plano sa pagtubos, ipinadala niya si Jesus upang tulay ang agwat, nag-aalok ng pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan. Ito ay nagpapatunay ng malalim na interes ng Diyos sa iyong kaugnayan sa Kanya. Ang pag-aalay ng Kanyang bugtong na anak para sa iyo ay nagpapakita kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Ang isang malinaw na tanda na dapat tandaan ay kapag sinimulan mong iwasan ang presensya ng Diyos. Kung sa tuwing sinusubukan mong manalangin, pakiramdam mo ay hindi ka karapat-dapat, maaari kang lumayo sa Diyos. Naranasan mo na ba ito? Ang pakiramdam na ito ay maaaring magmula sa bigat ng kasalanan. Ang masama pa nito, ang dyablo ay napakahusay sa paghatol. Ang kasalanan ay maaaring magparamdam sa iyo na hinatulan at malayo sa Diyos. Ang dyablo ang tagapag-akusa sa mga kapatid, at ang kanyang tungkulin ay bitag ka sa pagkondena sa iyong maling gawain. Gayunpaman, dapat mong maunawaan na ang kasalanan ay hindi dapat magtulak sa iyo palayo sa Diyos, sa halip ay maglalapit sa iyo sa Kanya para sa kapatawaran at pagkakasundo. Hindi ito ang panahon para lunurin ang sarili sa pagkakasala sa sarili, kundi para ipaalala sa sarili ang kaloob ng Diyos. Ito ay kung paano gumagana ang dyablo. Siya ay banayad na magtatanim ng isang pakiramdam ng paghatol sa iyong puso, at unti-unting dadalhin ka sa isang lugar kung saan ikaw ay ganap na mawawalan ng ugnayan sa presensya ng Diyos. Ito ay isang napakadelikadong lugar. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong labanan ang paghatol na ito. Mahalaga ito dahil ang pagiging nasa labas ng presensya ng Diyos ay nagiging vulnerable sa iyo sa kasamaan. Tunay na hindi namamalayan ng Diyos ang kasamaan, gayunpaman, mas gusto niya na mabilis mong itama ang iyong mga paraan, kaysa magtagal sa walang hanggang paghatol. Ang Diyos, sa kanyang awa at pagmamahal, ay sabik na tulungan kang madaig ang kasalanan. Huwag mong hayaang ipagkait ng dyablo ang iyong karapatan sa pagpapatawad sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Huwag mag-atubiling sundan ang iyong mga hakbang at bumalik sa Diyos. Siya ay matiyagang naghihintay para sa iyo.
Nais niyang makausap ka at ipaabot ang kanyang kapatawaran. Tandaan, ang pagpapatawad ay ang iyong nararapat na pribilehyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Ang isa pang malinaw na indikasyon na ang iyong relasyon sa Diyos ay bumababa ay kapag hindi mo naunahin ang kanyang presensya higit sa lahat. Mas gugustuhin mong nasa ibang lugar kaysa sa kanyang presensya. Ito ay maaaring magmula sa pagiging maligamgam at pagkawala ng sigla sa mga paraan ng Diyos. Ang pakiramdam na ito ay humahantong sa iyo sa isang landas kung saan ang mga makamundong hangarin ay nangunguna sa iyong buhay. Tingnan ang James 4:4, mga taong nangangalunya, hindi ba ninyo alam na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay nangangahulugan ng pakikipag-away laban sa Diyos? Sa makatuwid, sinumang pipili na maging kaibigan ng mundo ay nagiging kaaway ng Diyos. Ang katotohanang nabubuhay ka sa mundong ito ay hindi nangangahulugan na dapat kang maging kaibigan ng mundo. Tanungin si Joseph, na nanindigan sa harap ng asawa ni Potiphar, at kay Daniel, na nanindigan sa isang kakaibang lupain upang maglingkod sa Panginoon. Maaari ka pa ring tumayo kahit saan mo mahanap ang iyong sarili. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong ihiwalay ang iyong sarili mula sa lipunan o iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga taong hindi katulad ng iyong mga paniniwala. Ngunit sa halip ay dapat mong sikaping mapanatili ang isang malusog na balanse sa pagitan ng iyong pananampalataya at ng iyong mga relasyon sa iba. Lumiwanag ang iyong liwanag sa harap ng mga tao. Ang iyong liwanag ay sinadya upang sumikat at hindi matakpan. Dapat itong lumiwanag para sa buong mundo na makita ang iyong mabubuting gawa. Ang terminong mabubuting gawa ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng malaking epekto, tungkol din ito sa paninindigan para sa iyong mga paniniwala at pagpapakita ng karakter na sumasalamin kay Jesus. Ang iyong liwanag ay tungkol din sa pagmamahal, kabaitan, at kabutihang hatid mo sa pang-araw-araw na sandali ng buhay. Ang Diyos at ang mundo ay hindi magkatugma. Kung hahayaan mo ang iyong sarili na maging masyadong gusot sa mga gawain ng mundong ito, nanganganib kang maanod palayo sa Diyos. Ang pagkakahiwalay na ito sa presensya ng Diyos ay maaaring mahayag sa iba't ibang paraan. Halimbawa, maaaring mawalan ka ng interes sa espiritual na mga aktibidad na minsang nagdulot sa iyo ng kagalakan, gaya ng pagbabasa ng Biblia, pagsisimba, o pananalangin. O, maaari mong matuklasan na ang makamundong kasiyahan at mga hangarin, halimbawa, material na pag-aari, katayuan sa lipunan, o libangan, ngayon ay nakakagambala sa iyo. Bigyang pansin ang mga bagay na tumupok sa iyong puso, tulad ng pera, halimbawa. Ipinagbili ni Judas Iscariote ang kanyang guro para sa pera, na nagsasalita ng mga volume. Sa Juan 12:4-6, ipinakita na ni Judas ang kalagayan ng kanyang puso nang buhusan ni Maria ng pabango ang paanan ni Jesus at pinunasan ito ng kanyang buhok. Ngunit ang isa sa kanyang mga alagad, si Judas Iscariote, na nang maglaon ay magkakanulo sa kanya, ay tumutol, bakit hindi ipinagbili ang pabango na ito at ang pera ay ibinigay sa mga dukha? Ito ay nagkakahalaga ng 1 taon na sweldo. Hindi niya ito sinabi dahil nagmamalasakit siya sa mga dukha, kundi dahil siya ay isang magnanakaw. Bilang tagabantay ng supot ng pera, tinutulungan niya ang sarili sa kung ano ang inilagay dito. Hindi nakakagulat na kaya niyang ibenta si Jesus. Ang nakakalito ay ang pagmamahal sa mundo at ang paglayo sa presensya ng Diyos ay maaaring mangyari ng banayad. Madalas itong nagsisimula sa maliliit na kompromiso o tila hindi nakakapinsalang mga pagpipilian na unti-unting lumilikha ng agwat sa pagitan mo at ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit dapat mong maingat na suriin ang iyong sarili at ang mga pagpipilian na iyong gagawin. Ang pagpili na unahin ang anumang bagay maliban sa Diyos ay isang anyo ng idolatriya. Hindi ka maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Kung hahayaan mo ang iyong sarili na maging masyadong mamuhunan sa mga bagay ng mundong ito, mapanganib mong isakripisyo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Ito ay isang mapanganib na landas na tatahakin, dahil maaari itong humantong sa pakiramdam na walang laman sa espiritual, pagkadismaya, at, sa huli, ganap na nasisira ang iyong relasyon sa Diyos.
Kung nais mong maiwasang mangyari ito, dapat kang manatiling mapagbantay at nakatuon sa iyong espiritual na paglago. Ang espiritual na paglago ay hindi palaging kapanapanabik o madali, ngunit ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang matatag na kaugnayan sa Diyos. Kung paanong ang isang halaman ay nangangailangan ng pag-aalaga at pangangalaga bago ito tumubo sa isang mature na puno na namumunga, kailangan mo ring paunlarin ang espiritual na disiplina upang lumago sa espiritual. Dapat mong unahin ang presensya ng Diyos higit sa lahat at magsikap na linangin ang isang malalim at makabuluhang relasyon sa Kanya. Nangangahulugan ito ng paglalaan ng oras para sa mga espiritual na gawain, paghanap sa Kanyang patnubay at karunungan, at pagsusumikap na mamuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Kanya. Kapag ginawa mo ito, makatitiyak ka na ang iyong kaugnayan sa Diyos ay nananatiling matatag at masigla at patuloy kang lumalago at mature sa espiritual. Nagiging matigas ang iyong puso kung hindi ka na nag-aalala tungkol sa pamumuhay ng isang banal na buhay. Sinasabi ng 2 Timoteo 2:19, gayunpaman, ang matibay na pundasyon ng Diyos ay nananatiling matatag, na natatakan ng ganitong pagkakasulat, kilala ng Panginoon ang mga sa Kanya, at ang bawat isa na nagpapahayag ng pangalan ng Panginoon ay dapat tumalikod sa kasamaan. Kapag hindi mo na nakikitang makasalanan ang iyong mga maling kilos, ito ay isang senyales na lumalayo ka na sa presensya ng Diyos. Ang sama ng loob kapag nakagawa ka ng pagkakasala, lalo na sa Diyos, ay natural na tugon. Ito ay dahil hinihikayat ka ng Espiritu na may ginawa kang salungat sa iyong kalikasang Kristiyano na hindi nakalulugod sa Diyos. Gayunpaman, kung nalaman mong hindi mo na ito nararamdaman, ito ay isang palatandaan na ang iyong kaugnayan sa Diyos ay nangangailangan ng tulong. Ito ay maaaring mangyari sa ilang kadahilanan. Minsan nagiging insensitive ka sa kasalanan dahil paulit-ulit mong ginagawa ang mga iyon. Sa ibang pagkakataon, maaari mong kumbinsihin ang iyong sarili na ang iyong mga aksyon ay hindi kasalanan o hindi sila seryoso. Ano man ang dahilan, ang resulta ay pareho. Kapag patuloy kang nagsasagawa ng ilang mga aksyon, maaari silang maging nakagawian at mawala ang kanilang moral na timbang. Ito ay maaaring gawing mas madali ang magpatuloy sa kasalanan at linlangin ang iyong sarili sa pag-isip na hihingi ka ng kapatawaran sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay sumasalungat sa turo ng Biblia tungkol sa kasalanan at kapatawaran. Habang ang Diyos ay maawain at mapagpatawad, inaasahan din niya na mamuhay ka sa ibabaw ng kasalanan dahil binigyan ka niya ng kapangyarihan. Nangangahulugan ito ng paghingi ng kapatawaran sa parehong kasalanan at ang sinadyang pagbabalik dito ay isang pag-abuso sa kanyang biyaya. Upang kamuhian ang kasalanan at maiwasan ang pagkahulog sa isang pattern ng paulit-ulit na kasalanan, dapat mong linangin ang isang malalim na pagpipitagan at paghanga sa kabanalan ng Diyos. Dapat mong palaging paalalahanan ang kanyang kabutihan at katuwiran at sikaping mamuhay sa paraang nakalulugod sa kanya. Ang bagay tungkol sa kasalanan ay hindi ito isang hindi nakakapinsala o neutral na bagay, ito ay isang paglabag sa banal at matuwid na katangian ng Diyos, at ito ay may malubhang kahihinatnan para sa iyo. Kapag nagpatuloy ka sa kasalanan, hindi mo lang sinusunod ang mga utos ng Diyos, kundi sinasaktan mo rin ang iyong sarili. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang maging tunay na nagsisi at nakaayon sa pangunguna ng Diyos. Isipin ang isang taong nawalan ng kontrata dahil hindi sila tapat. Ang kasalanan ay nagnakaw sa kanila ng kanilang pagpapala. Kung paanong ang kasalanan ay may mga kahihinatnan nito, gayon din ang katuwiran ay may mga pakinabang nito. Alin ang mas gusto mo? Ano ang kahihinatnan ng isang makasalanang buhay o ang pagpapalang kalakip ng pamumuhay ayon sa plano ng Diyos? Hindi ka dapat umabot sa punto kung saan nagiging pamantayan na ang kasalanan. Sa halip, dapat mong palaging tingnan ito bilang isang bawal. Nangangahulugan ito na handa kang tanggapin ang iyong maling gawain, ipagtapat ito sa Diyos, at humingi ng kanyang kapatawaran at patnubay kung paano itama ang mga bagay-bagay. Kung nakita mo ang iyong sarili sa posisyon na ito, hilingin sa banal na espiritu na tulungan ka. Sabihin sa kanya na nais mong mamuhay ng higit sa laman at isang buhay na sensitibo sa pamumuno ng Diyos.
Kung bigla kang nawalan ng ugnayan sa mga siko ng Diyos, unti-unti kang nawawalan ng ugnayan sa Kanyang presensya. Kung sa tingin mo ay hindi gaanong konektado sa Diyos o hindi gaanong nalalaman ang Kanyang presensya sa iyong buhay, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay lumalayo. Ito ay maaaring dahil sa kakulangan ng espiritual na disiplina o hindi nakasama ang Diyos sa iyong buhay gaya ng dati. Binibigyang diin ng Biblia na kung hahanapin mo ang Diyos, lalapit siya sa iyo. Ito ay isang espiritual na batas. Kung hindi mo na naririnig ang tinig ng Diyos, maaaring ito ay dahil gumawa ka ng distansya. Tulad ng sa pang-araw-araw na pag-uusap, ang distansya ay maaaring maging mahirap marinig ang isang tao. Isipin ang pakikipag-usap sa isang tao mula sa napakalayo, magiging mahirap para sa tao na marinig ka. Iyon ay posible lamang ngayon sa pamamagitan ng teknolohiya. Gayon din, kung ilalayo mo ang iyong sarili sa Diyos, mayroong lahat ng posibilidad na hindi mo siya maririnig, kahit nakausapin ka niya. Ang tanging paraan upang makarinig mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng patuloy na pakikipag-usap sa Kanya. Kung ang iyong relasyon kay Kristo ay nakabatay lamang sa nakagawian at relihiyosong mga aktibidad, at ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ang puwersang nagtutulak, kung gayon ang relasyon ay mahirap. Mangyari pa, posibleng gumawa ng sunod-sunod na aktibidad ng walang tunay na pag-ibig sa Diyos. Sa katunayan, ang mga aktibidad tulad ng pagdarasal at pag-aaral ay mahalaga, ngunit kung ang mga ito ay hindi nakaugat sa isang tunay na pag-ibig sa Diyos, nawawala ang punto mo. Kunin ang Apostol Pablo, halimbawa, hindi siya naglakbay at nangaral dahil kailangan niya. Ginawa niya ito dahil tunay niyang mahal at iginagalang ang Diyos. Ang pag-ibig na mayroon ka para sa Diyos ang nagpapanatili sa iyo, maging komportable man ito o hindi. Kapag tunay mong mahal ang Diyos, susundin mo ang Kanyang mga tagubilin, hindi dahil sa tungkulin o obligasyon, kundi dahil sa malalim na pakiramdam ng debosyon at pangako. Bilang karagdagan, ang iyong pag-ibig sa Diyos ay makikita sa kung paano mo tratuhin ang iba. Magpapakita ka ng pagmamahal at pakikiramay sa mga nakapaligid sa iyo, tulad ng ginawa ni Kristo. Ang iyong mga aksyon ay hindi sa pilitan o hindi sinsero, ngunit tunay at taos puso. Hindi ito nangangahulugan na ang mga gawain at relihiyosong gawain ay hindi mahalaga. Ang mga ito ay mahahalagang bahagi ng iyong espiritual na buhay, at dapat mong sikaping gawin ang mga ito ng palagyan. Gayunpaman, ang paggawa nito ng may tunay na pag-ibig sa Diyos at pagnanais na maging mas malapit sa Kanya ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Hayaan ang pag-ibig ang maging dahilan sa likod ng iyong mga aksyon, na ginagawang totoo at makabuluhang koneksyon sa Diyos ang mga nakagawiang gawain. Ang isa pang malinaw na palatandaan na ang iyong relasyon sa Diyos ay kulang ay kapag palagi kang bumaling sa mga makamundong solusyon sa halip na umasa sa patnubay at karunungan ng Diyos. Kapag dumaranas ka ng mahihirap na sitwasyon, maaaring nakatutukso na bumalik sa mga paraan ng mundo. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagrereklamo, pag-aalala, o paghahanap ng pansamantalang tulong, tulad ng alak o droga. Gayunpaman, kung mayroon kang matatag na kaugnayan sa Diyos, dapat kang bumaling muna sa Kanya. Siya ang makakapagbigay sa iyo ng lakas, karunungan, at gabay na kailangan mo para harapin ang mga hamon ng buhay. Kapag hinangad mo ang Kanyang kalooban at nagtitiwala sa Kanyang soberanya, makakatagpo ka ng kapayapaan at kaginhawahan kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Mauunawaan mo rin ang Kanyang mga paraan sa hamon na magdadala sa iyo upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kaaway para sa kasamaan. Hindi sapat na malaman na masama ang iyong kaugnayan sa Diyos, dapat kang gumawa ng malaytao na pagsusumikap upang gawin itong mas mahusay. Gaya ni Abraham, maaari kang maging kaibigan ng Diyos at tamasahin ang mga pakinabang ng isang malapit at matalik na kaugnayan sa Kanya. Nangangailangan ito ng kahandaang maging mahina, tapat, at bukas sa Diyos na ibinabahagi sa Kanya ang iyong mga iniisip, damdamin, at alalahanin. Upang mabuo ang pakikipagkaibigang ito sa Diyos, maaari mong isaalang-alang ang paglalaan ng oras bawat araw para manalangin at magnilay-nilay, pagnilayan ang iyong kaugnayan sa Kanya, at hanapin ang Kanyang patnubay at karunungan.
Maaari mo ring isaalang-alang ang pagsali sa isang maliit na grupo o pag-aaral ng Biblia upang kumonekta sa ibang mga mananampalataya at palalimin ang iyong pangunawa sa salita ng Diyos. Ang isa pang mahalagang aspeto ng pagpapalago ng pakikipagkaibigang ito sa Diyos ay ang pag-aaral na magtiwala sa Kanya. Nangangahulugan ito na bitawan ang iyong mga takot, pag-aalinlangan, at pag-aalala at ilagay ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa kabutihan at soberanya ng Diyos. Kung nahihirapan kang mapanatili ang mabuting kaugnayan sa Diyos, ngayon na ang panahon para buksan ang iyong puso sa Kanya sa panalangin. Manalangin tayo. Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo nang may pusong pasasalamat sa iyong walang pagkupas na pagmamahal at kabaitan. Ang iyong mga awa ay nananatili magpakailanman, at ako ay nagpapasalamat sa patuloy na paggabay sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ngunit kinikilala ko ang pangangailangan ng pagkukumpuni sa aking relasyon sa iyo. May mga sandali na parang isang pakikibaka ang panalangin at espiritual na mga aktibidad, at inaamin ko na minsan nagiging monotonous ang mga ito. Kinikilala ko na ikaw lamang ang makapagpapanumbalik ng aking sigasig na hanapin ka, Panginoon. Ninanais ko ang isang malalim na pakikipagkaibigan sa iyo katulad ng relasyon ni Abraham. Baguhin mo ang aking puso, Panginoon. Dalhin mo ako mula sa isang lugar ng pakikibaka patungo sa isang matalik na relasyon sa iyo. Tulungan mo akong taimtim na hanapin ang iyong presensya. Nananabik ako para sa isang buhay na higit sa kasalanan, kung saan ang mga hadlang ng maling gawain ay hindi na humahadlang sa aking matapang na paglapit sa iyong presensya. Tumatakbo ako sa iyo na nauunawaan na ang iyong biyaya lamang ang makapagpapanumbalik at makapagpapalakas sa akin. Bigyan mo ako ng biyayang makakonekta ng mas malalim sa iyo, dahil sa presensya mo ay nakatagpo ako ng kapayapaan at katiyakan ng isang mas magandang kinabukasan. Ituro mo ang aking mga hakbang, Panginoon, dahil kung minsan ang kalituhan ay bumabalot sa aking landas. Kinikilala ko na ang pananatili sa iyong presensya ay magbubukas ng aking mga mata upang makilala ang tamang daan. Tapusin ang mga hamon na aking kinakaharap at iangkla ang aking pagtuon sa iyong mga pangako upang hindi ako madala ng mga alalahanin ng mundo. Ihayag mo sa akin ang aking mga kahinaan, Panginoon, at bigyan mo ako ng kapangyarihan na gawin ito. Hangad ko ang isang buhay na nakalulugod sa iyo at marinig ang mga salitang magaling kapag ako ay nakatayo sa harap mo sa kaluwalhatian. Ang panalangin ko ay para sa isang pusong nagmamahal sa iyo ng buong puso at nag-aalab para sa iyo. Tulungan mo akong paniningin ang iyong liwanag para makita ng mundo, at sa iyo nawa ang lahat ng kaluwalhatian. Itanim sa akin ang pusong nag-umapaw sa tunay na pagmamahal sa iba. Bigyan mo ako ng biyaya na lumakad ng matatag, sumusunod sa iyong mga tuntunin. Hawakan mo ang aking kamay, patnubayan mo ako sa paglalakbay na ito, at iangkla ako ng ligtas sa iyong yakap. Inatan mo ako mula sa kabuluhan ng mga paghihirap, tinitiyak na ako ay matatag. Naway gabayan ng iyong pag-ibig ang aking mga pakikipag-ugnayan, at naway maipakita ko ang iyong habag sa bawat hakbang. Hawakan mo ako, Panginoon, at hayaang liwanagan ng iyong biyaya ang aking landas. Sa paglalakbay na ito, Panginoon, huwag akong maabutan ng mga pagsubok na aking kinakaharap. Palakasin mo akong manindigan sa iyong mga pangako, gaano man kahirap ang sitwasyon. Habang hinahanap ko ang iyong presensya, naway ang aking buhay ay maging isang testamento sa iyong biyaya at pag-ibig. Inilalatag ko sa iyo ang lahat ng mga kahilingang ito, nagtitiwala sa iyong kakayahang magbago at magbago. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, gawin mong mabuti na i-like ito, mag-drop ng komento, at mag-subscribe.